Basahin po natin ang Galatians chapter 1 verse 4 and 2 Timothy chapter 4 verse 10. So dalawa pong talata yung atin pong babasahin bilang text natin ngayong umaga. Basahin po natin ang Galatians 1:4. The Bible says, "Who gave Himself for our sins, that He might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father." Pansinin po ninyo, itong atin pong nabasa dito sa Galatians 1, to deliver us from this present evil world. Hinahunt ko po yung salitang present world. At marami ako nakita mga kapatid, at isa po sa banggit ng present world ay dito po sa 2 Timothy chapter 4 verse 10 mga kapatid. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. 2 Timothy 4:10, "For Demas hath forsaken me, having loved this present world." Mga kapatid, ngayong umaga, pag-usapan po natin, deliverance from this present evil world. Dapat nating matanggap, mga kapatid, na nasa mundo po tayo na hindi mabuti. Hindi ako ang may sabi, kundi ang salita ng Diyos. Kaya, kinakailangan maturuan tayo, mapaalalahanan tayo na sa bawat galaw natin, sa bawat kausap natin, sa bawat pupuntahan natin, sa bawat sistema na atin pong pinupuntahan sa trabaho, sa school, sa university, mga kapatid, merong touch ang mundong ito. At kilala natin kung sino ang prince of this world and the God of this world, mga kapatid. Kaya po, ngayong umaga, bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, dapat po ay patuloy tayong maging malay or aware, mga kapatid, sa bagay na ito. When we think about salvation, we often think only of heaven and hell. Lagi namang ganon. Pag pinag-usapan natin na may testimony, may hiningin tayong testimony, pwede ka bang mag-testimony, kapatid? Amen. So, ang agad-agad pumapasok sa atin bilang Bible believer, mga kapatid, ay salvation from hell and from hell. Okay? Salvation from the lake of fire. Yun po ang lagi nating naiisip. Di ba? We rejoice that Christ saved us from eternal condemnation. Tayo po ay nagagalak sapagkat alam nating tayo sa langit pupunta. At yun naman ay tama. Talagang yun naman talagang pinaguhugutan natin ng saya at encouragement sa bawat araw, mga kapatid. Pero dito sa Galatians 1:4, atin pong nabasa, ni-reveal dito ng salita ng Diyos, mga kapatid, na ang kaligtasan ito ay higit pa sa kaligtasan sa impyerno. At marami pong mga naniniwala sa eternal security, sa grace, mga kapatid, na ang sarap ng buhay. Pero itong kasarapan ng buhay na iyon ay hindi nila pinipili, mga kapatid, kung yung bang estilo ng kanilang buhay ay may kasalanang nakaakibat doon. Ang mahalaga lang sa kanila ay let's enjoy our life because our life is uncertain. Okay? Kaya ibigay mo yung best kung paano at saan ka liligaya. Yan po ang katuwiran ng marami pong tao. At bilang Kristiyano, hindi para sa atin ang kaisipan na iyon. Sapagkat pwede naman tayong maging masaya at masaya din ang ating tagapagligtas. Pwede naman tayong mag-enjoy sa mga bagay-bagay, mga kapatid, na hindi naman balagbag o hindi naman po, mga kapatid, salungat sa ating Panginoon. Sinasabi po ng salita ng Diyos na binigay niya ang kanyang sarili para sa atin, hindi lamang upang bigyan tayo ng eternal security, kundi maliwanag pong sinabi ng salita ng Diyos that He might deliver us from this present evil world. Ibig sabihin, mga kapatid, hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoon,
hanggat hindi pa tayo na ililipat doon sa kalangitan, na tayo po'y meron ng perpektong katawan, kaluluwa at espiritu, mga kapatid, habang narito tayo sa lupa, nais ng Panginoon na ma-preserve tayo. Ayon sa 1 Thessalonians 5:23, mga kapatid, and the very God of peace sanctify you wholly. Okay? At ang ating espiritu, kaluluwa at katawan ay ma-preserve. Pag sinabing ma-preserve, mga kapatid, hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoon, nais ang Diyos na ma-preserve ang atin pong body, soul, and spirit. Yung kabuuan, sabi ng Bible ay, the very God of peace sanctify you wholly. Okay? Yung buo nating pagkatao. Kung sinasabi natin okay na ang ating soul, born again na ang ating spirit, how about our body? Nais ng Panginoon, bagamat ang katawang ito ay taglay pa rin ng old man, ang old nature, mga kapatid, at from time to time, nangangalabit at gustong gawin yung gusto niya, mga kapatid, yung flesh na ito. Okay? Pero, nais ng Panginoon, sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Apostol Pablo, nais talaga ng Diyos na ma-preserve, na malinis, ma-preserve na banal, mga kapatid, ang katawan na ito, ang buong pagkatao natin na ito. At ang sabi ng Bible, dito sa Galatians, dito sa ating text, mga kapatid, ma-deliver tayo. Okay? Ibig sabihin, maligtas tayo in this present evil world. Ibig sabihin, kahit nandito pa tayo, ang dami-daming masama sa ating paligid, hindi tasano tayo madadala ng kasamaan na iyon. Ito ang problema, mga kapatid. Kahit sa panahon po ni Apostol Pablo, kita natin itong kasama niya. Sino ito? Si Demas, mga kapatid. Marami na akong narinig tungkol dito. Nag-uumpisa, mga kapatid, ang pag-iwan sa Panginoon, mga kapatid, ayon sa kanyang pangalan mismo. Di ba? Anong sabi rito? For Demas hath forsaken me, having loved this present world. Ibig sabihin, once na minahal po natin ang this present evil world, hindi kasi pwede, hindi kasi maaari, mga kapatid, na mamahalin mo ang present evil world. Tapos pagdating mo sa simbahan, feeling mo okay ka pa rin. Ang tunay, kung ikaw ay may simbahan, kung tayo ay may simbahan, at tayo po'y comfortable pa rin na makinig ng Word of God, kahit na tayo po'y nabubuhay sa kalayawan ng mundong ito, ibig sabihin, hindi ganoon na nagre-rebuke, nagpi-preach ang pastor. Hindi maaari, mga kapatid, na ang isang member ng church na nagsasabing ligtas ay pagdating sa simbahan, ang kinakantay, Holy, Holy, Holy Lord God Almighty. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Okay? Pa-pray doon. Pa-choir, kasama, mga kapatid, sa pagsamba. Pero paglabas naman, ang kinakanta, my way. Ang kinakanta, mga kapatid, ay iba. Ang sumasayaw pa. Okay? Ang point ko, mga kapatid, ay hindi maaari na makapanatili sa isang buhay pananampalataya ang isang tunay na saved at the same time nagmamahal in this present world. Tingnan niyo po, for Demas hath forsaken me, having loved this present world. Anong reason? Anong cost? Mga kapatid, bakit iniwan ni Demas si Apostol Pablo? Kung si Apostol Pablo ay makamundo din, ay bakit pa aalis o bakit pa iiwanan ni Demas si Apostle Paul? Isang bagay na maliwanag na hindi sila nagmamahal kapwa o pareho sa mundong ito. Okay? It's either ikaw ay nagmamahal sa evil world na ito o minamahal mo ang Panginoon at nananatili ka sa gawain ng Diyos. Ang dahilan kung bakit itong si Demas ay iniwan si Apostol Pablo sapagkat minahal po niya ang present evil world.
Ibig sabihin po mga kapatid, si Apostol Pablo hindi pumapayag na ang kanyang mga tinuturuan, ang kanya pong pinapastoran at ang kanyang binibigyan ng paglilingkod mga kapatid, hindi po siya pumapayag na tuloy-tuloy ka sa paggawa ng mali. Okay? Talagang makakarinig ka ng rebuke sa kanya, makakarinig ka ng pangangaral sa kanya, ng admonition sa kanya, ng warning sa kanya. Ang isang pastor, tayo pong mga lingkod ng Panginoon, kinakailangan po mga kapatid, huwag tayong matitinag, huwag nating hahayaan, huwag tayong magpigil na sabihin kung anong pinasasabi sa atin ng Panginoon. Kung nakikita natin merong kakarnalan, meron pong kamalian sa mga members, kinakailangan po ating sawayin, kinakailangan po atin pong tagubilinan. Let no man despise thee, sabi ng Word of God. Wag natin pong bibihin mga kapatid. Of course, nandun lagi yung charity, nandun lagi yung love mga kapatid. But listen, ang pagmamahal ay nagre-rebuke. Ang pagmamahal ay nagko-correct. Si Jesus Christ, ayon po sa Revelation 3:19, minamahal ni Kristo kapag nire-rebuke ka. At pag pinapalo ka, dinidisiplina ka, ay minamahal ka. Hindi maaaring ikaw ay nasa loob ng simbahan, pagkatapos alam na alam ng iyong pastor, ang iyong ginagawa ay hindi maganda, pagkatapos ay okay lang, hindi ka kakausapin, pag-pray na lang natin sapagkat baka ganito, baka ganyan, baka ma-offend at lalong umalis. Listen, mga kapatid, automatic yun. Kapag ang isang Kristiyano, nagsasabing Kristiyano ay nabubuhay sa kamunduhan, hindi yan comfortable. Hindi yan makatatagal sa upuan sa church sapagkat inaasahan ng Diyos na ang local church ay nagre-rebuke, ang local church ay nagko-correct. Amen. Kaya po iniwan ni Demas si Apostle Paul. Okay? Hindi niya mapagsasabay. Hindi niya kayang dalahin na mahal niya ang mundo at the same time nire-rebuke siya sa loob ng church. Automatic yun mga kapatid. So, paki-gauge naman po ang ating pangangaral. Paki-gauge naman ang ating pagpapastor. Ang mga members, mga kapatid, kinakailangan alagaan ng tama, alagaan mga kapatid ng salita ng Diyos, sapagkat itinalaga tayo ng Diyos para diyan. Okay? Ang kaligtasan ay hindi lamang sa future mula sa eternal lake of fire. Ang kaligtasan, pag pinag-usapan po natin, kasama po ang present deliverance from this evil world, mga kapatid. The verse focuses on to face an uncomfortable truth. Itong katotohanan ito ay hindi comfortable sa ating lahat. Okay? This present world is evil. Tinatanggap po ba natin yon, mga kapatid? Napakaganda ng mundong ito. It may be advanced, educated, religious, and technologically, mga kapatid, impressive. Lahat po tayo ay namamangha sa napakagandang improvement ng technology, mga kapatid. Okay? But listen, but spiritually speaking, it is corrupt in its system, values, and direction. Okay? If we do not accept the truth, we will try to blend or mix in with what Christ died to deliver us from, to deliver us from, mga kapatid. Isa lang alang po natin ang ilang punto ngayong umaga upang tayo paalalahanan, mga kapatid, tungkol sa buhay po natin. Lunes na naman ngayon. Balik na naman sa eskwelahan ng mga bata, balik na naman sa trabaho ang bawat isang nag-uopisina, kausap, kasama ang mga unbeliever na katrabaho, mga kapatid. May maririnig kang mga kwentuhan, may maririnig kang mga jokes, may maririnig ka pong evil things. Papaano po tayo, mga kapatid, gumagalaw na kasama nila? Hindi sinasabi ng Bible, hindi natin sinasabi din na tayo po'y mamundok na lamang at doon na tayo tumira. Hindi natin mawiwin ang mundo. Hindi po natin maaakay sa Panginoon ang sanlibutan ito kung iiwas po tayo. Ang iwasan po natin ay mahawa po sa kanila. Okay, mga kapatid?
Number one sa ating point, the world system is morally and spiritually evil. Paul does not exaggerate. Okay? He does not soften the description. He calls it this present evil world. Although alam nating namamalengke tayo sa mundo, tama? Namamasyal tayo sa ginawa ng mundo, pero tandaan po ninyo mga kapatid, ang beauty, ang kagandahan, ang kaayusan, okay? Maging sa kalikasang ito, ang i-enjoy ito ay hindi kasalanan. Okay? Pero may touch lagi dyan ng kasalanan. Pwede kang magkamali, pwede ka mga kapatid mahawa kung hindi po tayo mag-iingat. Walang masamang mag-enjoy. Pero piliin po natin ang ating enjoyment. Hindi lahat ng enjoyment mga kapatid ay nakalulugod sa Diyos. Pero hindi cheap ang Diyos. Hindi po killjoy ang Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng tunay na ikasisiya natin. Ayaw lang talaga nating hanapin kung papaano at saan. Amen? Madali po tayo mga kapatid mahulog. Madali po tayo mga kapatid maengganyo. Madali po tayo mga kapatid na sumubok. Adventurous kasi tayo eh. Okay? Ang saya-saya nila oh. Sana ako din. Sana all. Diba? Yan po yung mga sinasabi natin. Naiinggit tayo sa mga makamundong mga gawain, mga kapatid. Nawa po'y tulungan tayo ng Panginoon na hindi lang ito basta makita, hindi lang basta ito marinig, kundi magkaroon nawa tayo ng conviction, mga kapatid, na makilatis. Magtanong pa tayo, ito ba'y nakalulugod sa Panginoon? Kung ako ba'y pupunta rito, malulugod ba ang Diyos? Kung isusuot ko ba ito, malulugod ba ang Diyos? Kung ipopost ko ba ito, malulugod ba ang Diyos? Ewan ko po, mga kapatid. Bakit parang minsan nalilimutan natin that God is omniscient, that God is omnipresent. Nalilimutan natin na alam ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa at nakikita ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Sinasabi rin po mga kapatid sa 2 Corinthians 4:4 ni Apostol Pablo, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Mga kapatid, lahat po ng unbeliever ay bulag pa. Okay? Kamakailan lamang ay napasadahan ito ng kaunti ni Brother Lester, mga kapatid, sa kanyang preaching. May mga issue ngayon tungkol sa tinatawag na homosexuality. Okay? At marami pang mga issue tungkol po, mga kapatid, sa patotoo tungkol sa dating dancer pagkatapos ay naging Kristiyano at yung in-interview yung asawa. Siguro alam niyo yan, di ba? Nakikita natin yan sa social media. Halos yan ang laman ng social media ngayon. Kahit hindi mo tinitignan ay kusang lumalabas sa iyong notification at sa iyong feeds, mga kapatid. Di ba? Anong aasahan natin sa mga unbeliever? Sabihin na po natin, mga kapatid, ay talaga nga namang kailangan maayos din po talaga ang ating mga pananalita sa mundong ito. Kasi saksi nga ho eh. Spectacle po tayo, mga kapatid, mga display tayo eh. Kung tayo talagang mga Kristiyano yung mga sinasabi nilang sila'y Kristiyano, mga kapatid, pero napaka-harsh ng kanilang mga sinasabi sa gitna ng mundo, ay bulag na ngayon, lalo pang binulag. Lalo pang natulungang mabulag ng tuluyan na wala ng kagamutan. Bakit po? Wala eh, hindi makita kung ano yung liwanag ni Kristo, yung glorious light ni Jesus Christ sa ating pananalita, sa ating buhay. This is spiritual blindness, mga kapatid, attached in this system. Okay? Kaya po, ang laki ng impluensya ng mundong ito. Minsan, nakikarried away tayo at nakikisali-sali din po tayo. Kita nyo yung mga vlogger na Kristiyano ko, no? Mga kapatid. Kung ano ang issue, kung ano ang maraming pinag-uusapan para makadami ng views, para makadami ng likes and comments, mga kapatid, i-content din po nila. Okay? Alam nyo, madaling sabihin na, ay, hindi for monetization itong aking page. Pero halatang halata, mga kapatid, na gustong umani ng likes and na kahit na minsan, mga kapatid, ay hindi naman talaga yun ang pinaka heart ng content.
Okay? If believers refuse to acknowledge that this world is evil in its direction and influence, they will slowly absorb its thinking. I-absorb natin unti-unti, mga kapatid, ang kaisipan ng mundong ito. May naalala ko, mga kapatid, na mga kakilala ko nung una na talagang napaka-aktibo sa church, pero nung sila po'y nababad sa school, bumabad din sa universities na kanilang pinasukan, ay talaga nag-iba ang pamamaraan ng pakikipag-usap, pamamaraan, mga kapatid, ng pangangatuwiran, at ang tingin sa Bible ay hindi ho absolute, mga kapatid. Okay? Hindi talaga nagme-meditate ng Word of God. Basta titignan lamang siya, yung verse na yan, ang tingin ko dyan ay ganito yan. Pero hindi tinitignan, hindi talaga gusto na tignan yung context at kung ano talaga ang sinasabi ng Panginoon upang siya'y lumayo doon. Kasi napaka-skeptical, mga kapatid, na ganito yan. Pero hindi naman talaga mahal ang Word of God. Mga kapatid, yun ang nakakatakot. Once na tayo po'y lumayo sa salita ng Diyos, once na tayo lumayo sa ating local church, pag lumayo na tayo sa pakikinig sa isang sound preacher, na nagtuturo ng tamang mga doktrina, mga kapatid, tandaan po ninyo, magiging Demas na tayo. Ha? Automatic yon. We will depart from our preacher. We will depart from our church. At sabi nga ng iba, Demas, di na masyadong nag-a-attend. Di na masyadong nagpipray. Okay? Yan po lagi ang naririnig kong preaching tungkol po dyan. Nag-i-start, naglalaylo na po. Hindi na po sila masyadong umaattend, hindi na sila masyadong, marami nang di masyado sa kanilang buhay. Kaya naging Demas na po sila. Okay? Mga kapatid, para tayo po'y makaligtas sa present evil world na ito, kinakailangan muna nating i-acknowledge. Tanggapin natin. Umuo tayo. Sabihin natin, Pastor, missionary, yes, naniniwala ako talaga na evil ang present world na ito. Eh bakit ka pa kukontra? Sinabi na nga ni Apostol Pablo, this present world is evil. Yes. Pag sinabi mo, depende. Maniwala ka tayo. Kasi pag dinipindi-tipindihan muna natin agad, mga kapatid, hindi tayo maililigtas. Saka na natin pag-usapan kung saan pwede at hindi pwede. Basta paniwalaan mo muna ang sinabi ng Word of God that this world is evil. Regardless kung ano naiisip mo. Okay? Evil talaga ang mundong ito. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. Why? Because this world, there is God in this evil world. The small g, God of this world. Merong prince of this world. Okay? Walang iba kundi po ang kaaway po ng Diyos. Pagdating ng millennial kingdom, dyan pa lamang po mamumuno ang Panginoong Jesucristo. Mababagong lahat ng sistema sa mundong ito. Sa millennial kingdom pa. Kaya alam nyo, yung mga politiko na pumapasok dito, sinisikap na ma-amend, sinisikap, mga kapatid, na baguhin ang sistema ng mundong ito. Alam nyo, nakahula na sa Bible kung ano ang pupuntahan ng evil world na ito. At kahit pag pumasok ka, kung ikay Kristiyano, at pumasok ka dyan, at inisip mo na ikaw ang gagamitin ng Diyos upang gumawa, mag-amend ng mga laws, pwedeng mangyari yon, pero imamak pa rin yan. Pwedeng i-recognize, pero imamak pa rin, mga kapatid. At ang pinakamatindi, yung mismong pumasok sa politika, hawang-hawa na. Okay lang sa unang taon. Pangalawang taon, mga kapatid, habang nasa serbisyo, lumalaki na rin ang kanyang kickback. At dahil po dyan, mga kapatid, lumalaki na rin ang kanyang ari-arian, lumalaki na rin unti-unti ang kanyang pride,
nagiging sikat na siya, hanggang sa pag nagsalita siya ay akala mo ay siya mismo yung pinaka-head doon. Napakalumanay nung head, nung pinaka Mr. Chair, mga kapatid. Pero napakatindi niyang magsalita. Anong point ko, mga kapatid? Hindi po ninyo maiiwasan na mahawa sa evil present world na ito. Lalo na kapag pumasok ka doon sa inner core ng politika. Sapagkat ang political form of government na talagang perfect at talagang righteous ay kapag si Jesus Christ na ang pinaka-presidente o hari. At magaganap po yan sa loob ng 1,000 taon. Alam niyo po yung 1,000 taon na yan sa Millennial Kingdom ay ipakikita ng ating Panginoong Jesucristo na walang kaharian na magiging tunay na matuwid malibang ang Diyos ang umupo, mga kapatid, ang mamuno. Okay? So, yun po ang katotohanan, mga kapatid. Kaya, ako po bilang mangangaral ng Word of God, yung hindi ka pa nga pumapasok sa politika, ay unti-unti kang maaaring mahakay. Sa tingin ko itong si Dimas, hindi naman siguro ito congressman eh. Hindi naman siguro ito kapitan. Mga kapatid, ordinaryong Kristiyano lang ito, eh nadala pa ng mundo eh. Eh lalo na yung ipasok mo yung sarili mo sa gitna nila. Mga kapatid. So, number 2 sa ating point ngayong umaga, Christ gave Himself to deliver us now. Now. Ibang usapan yung lake of fire, ibang usapan yung impyerno. Pagkatapos pa ng kamatayan yun. Pero ang sinasabi ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo, ngayon na. Meron kang dapat ikaligtas ngayon. Meron akong dapat ikaligtas ngayon. Meron tayong dapat ikaligtas ngayon, mga kapatid, in this present world, dito sa ibabaw ng lupa mismo. Sabi po rito sa Galatians 1:4, who gave Himself for our sins. See? At kaakibat niyan, pag binabanggit ng evil world, yun yung sin na meron tayo. Tandaan ninyo, si Kristo'y namatay para doon sa sin na yun. This speaks of substitution. He gave Himself for our place, in our place, mga kapatid. Kung mapapansin niyo, mga kapatid, ay konektado po ang ating text at ang ating pinag-uusapan sa Titus 2:14. Ayon sa Titus 2:14, who gave Himself for us. Andiyan na naman yung for us, for our sins. That He might, look at this, redeem us from all iniquity. Alam natin, yung tungkol sa impyerno, naligtas na tayo. Wala na pong bearing ang ating mga kasalanan at present time para po tayo dalhin sa impyerno. Pero, napakalaki ng pakinabang ng pagiging mabuting tao. Sabi po ng Bible na discuss natin, maintain good works for necessary uses. Nandiyan din po yun sa Titus. Okay mga kapatid? Malaki ang kapakinabangan kapag tayo po ay naligtas mula sa present evil world na ito. Ibig sabihin, listen mga kapatid, tumutukoy po ako sa atin pong lifestyle. Tumutukoy po ako, ang tinutukoy ko po mga kapatid, ang tinutukoy po ng salita ng Diyos, ano ang pananaw natin pagtungkol sa pera? Anong pananaw natin tungkol mga kapatid sa mga bagay sa mundong ito? Ha? Yun po ang sinasabi. Anong pananaw natin tungkol sa party-parties? Anong pananaw natin tungkol sa mga pamamasyal? Mga kapatid, lahat ng bagay na yan na ginagawa ng mundo ay pwedeng gawin ng isang Kristiyano, mga kapatid. Pero mayroon po tayong boundaries. Okay? Sabi ng iba, ayaw ko dyan sa inyo dahil ang daming bawal. Mga kapatid, walang bawal sa atin. We are not under the law. We are under grace. Walang bawal sa atin. Talagang
kusang inaayawan lang natin kung ano po yung ayaw ng Panginoon. Iba yung sinabi ng Diyos na huwag yan, huwag yan, huwag yan. Kaysa ma-realize natin ang biyaya ng Diyos at masabi natin, ayaw niya na ito, ayaw niya ito, ayaw ng Panginoon ito, ayaw ko din. Amen. Nasaan ka ng status ng iyong pananaw? Alam niyo, mahalaga itong mindset na ito, mga kapatid. Redemption is not only forgiveness, it's a separation. It is separation unto God. Okay? Hindi lang tayo naligtas mula sa kasalanan ng mundong ito. Hindi tayo titigil doon. Okay? Kung hindi na natin ginagawa ang pagsusugal, saan naman natin iniuukol ngayon ang ating buhay? Oo nga, hindi ka na nga nagsusugal. Tumigil ka na nga doon. Kasi dati ang pinagkakakitaan mo, sugal. Tumigil ka sa pagsusugal. Tapos, ano nangyari? Hindi ka naman naghanap buhay. Hindi ka naman nagpursige. Anong ginawa mo? Tumigil ka na lang. So, anong ginagawa mo? Nangihingi. Mga kapatid, hindi ganon. Hindi po ganon. Kung tayo po ay i-deliver na, kung tayo nawala na doon sa maling ginagawa natin, dapat may ipalit tayo na tamang ginagawa. Hindi tayo nagiging idle. Hindi tayo dapat nagiging tamad, mga kapatid, sa mga bagay na mabuti. Amen? Sa Colossians 1:13, the Bible says, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Makikita natin dito, mga kapatid, that redemption is not only forgiveness, it is separation unto God. Christ did not die merely to improve our lifestyle. He died to transfer our allegiance from the world systems to God's will. Amen. Kung positionally speaking, doctrinally speaking, tayo po'y nasa ilalim ng mga kapatid ng kaayusan. Nasa kingdom of God na po tayo. O the kingdom of His dear Son. Sabi po ng salita ng Diyos. Okay? Notice the past tense, hath delivered. The believer's position has changed. Yes, positionally, bago na tayo. We are no longer under the authority of the world's spiritual darkness. Wala na po, mga kapatid, direct na control sa atin ng diablo. We belong to Christ. Yes. This does not mean we leave the planet. It means we live here as those who have been rescued, not as those who are still enslaved. Mga kapatid, dalawa lang naman tao ngayon na nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Yung isa po ay ni-rescue from sin. Ligtas, lahat po ng ligtas yun. Ligtas na po ba kayo? Tayo po ba'y pupunta ng langit? Naintindihan po na natin ang gospel? Kung talagang tayo po'y ligtas na, mga kapatid, nabubuhay pa rin tayo sa mundong ito. At may mga kasama tayo rito sa mundong ito. Kaya nga po, dalawa lang po ang nabubuhay sa mundong ito. Yung isa po ay nalulunod pa rin. At yung isa naman po, mga kapatid, ay naligtas na mula sa pagkalunod. Ano ibig sabihin ko? Okay? Tayo po yung mga iniligtas na mula sa kasalanan. Pero may mga tao na hanggang ngayon ay nananatili sa ilalim ng kaaway o kamay ng kaaway, ng kaaway, mga kapatid. Halipin pa rin. Ngayon, hindi tayo para patuloy na maging kasama at gumawa din ng mga ginagawa ng mga alipin ng kasalanan. Dapat mamulat ang ating kaisipan na tayo po, mga kapatid, ay may napakalaking reason ba't nabubuhay tayo sa mundong ito. Okay? Alam niyo, yung iba sa inyo, marami po sa ating mga kasamahan, marami po sa ating mga kasama sa church, para bang alam na nila, ay alam ko na yung preaching ni Pastor, Romans 12:1-2. Okay? Ang sabi po doon, mga kapatid, do not conform to this world. Be not conform to this world. Di ba? Pag yun ang preaching ni Pastor, pag yun ang preaching ni missionary, ayaw ko na munang pakinggan yan. Alam na kasi niya . So, sino yung mga taong ganon? Sila po yung mga taong talagang
mahirap na pong mabago. Sapagkat alam na nila eh. Ibig sabihin, voluntaryo na nila. Deliberate na nila na pinili, mga kapatid, na hindi pakinggan at hindi sundin yung specific na utos ng Diyos. Okay, mga kapatid? Hindi ko alam kung paano nakakatagal ang isang tunay na Kristiyano na ang kasama niya ang banal na Espiritu pagkatapos, mga kapatid, ay tuloy-tuloy na ginagawa ang isang bagay na hindi kalooban ng Diyos. Our citizenship, our identity, our governing values are different. Christ gave Himself not just to rescue our future home, amen, but to free us from present bondage. Mga kapatid, dalawa lamang po ang tao din sa mundo, isang amo at isang katulong. Di ba? Isang employer at isang employee. Yun po, mga kapatid, ang katotohanan. Kung tayo po ay mga naandun sa positive side, tayo po yung mga nasa panig ng Diyos, mga kapatid. Itong message na ito ay isang paalala sa ating lahat. Lunes na naman. Tayo dadako na naman sa mga kasalamuhan natin, mga kapatid. Kinakailangan natin maging vigilant. Kinakailangan natin, mga kapatid, na puniin ang ating isip at puso ng kanyang mga salita. At paglabas natin, sadyain nating magdala ng tracts. Sadyain natin ang sarili natin ihanda na makipag-usap para i-share ang gospel of the grace of God. Sapagkat kung hindi, yes, ngayon po, nakatutok kayo sa pakikinig sa akin, mukha ninyo, nakikita nyo, mamaya pagkatapos po ng ating devotion, mga kapatid, mag-i-scroll na naman kayo ng inyong cellphone at kung ano-ano na naman na makikita nyo, kung ano-ano na naman ang mapapanood ninyo, mga kapatid. Dapat gwardiyahan po natin ang ating sarili sapagkat aminin na natin, hindi tayo malakas. Aminin na natin, sabi nga po ng Psalms, mga kapatid, alam ng Diyos yung frame natin that we are just dusts. Hindi tayo magaling, hindi tayo malakas. Humuhugot lang tayo ng lakas sa Panginoon. Kung wala, sabi nga ng Bible, mga kapatid, sabi po ng Galatians chapter 5, walk in the Spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Wala pong neutral ground. Okay? It's either you are walking in the Lord or walking in the Spirit or you're walking or fulfilling the lust of your flesh. Once you are not walking in the Spirit, you are busy fulfilling your lusts. Ganun lang po yun, mga kapatid. Kaya, nawa po, maintindihan natin, gusto ng Panginoon na ma-save tayo from these lusts. Gusto ng Panginoon na ma-save tayo habang nandito pa. Sabi natin ay, hindi, mangyayari lang talaga yan pag na-rapture na. May katotohanan doon. Pero mga kapatid, meron pong pinagagawa ang ating Panginoon. Bagamat yun ay totoo na completely masisave lang tayo, body, soul, and spirit, pagdating ng ating Panginoon. Pero ang katotohanan yan, mga kapatid, pwede tayong umiwas. Pwede po tayo, mga kapatid, manintigan. Okay? Upang mas lalo po tayong maging kagamit-gamit sa ating Panginoon. Tandaan niyo po, tayo ang mga representative ng Diyos sa mundong ito. Kinakailangan po makita natin ang katotohanan ito. Yes, mahina tayo. Dahil basta mahina ka, sige lang. Anong magagawa ko? Parang mga Kristiyanong, ganito na talaga ako eh. Bakit hindi mo ako maintindihan? Sapagkat ako naman talagang ganito magsalita. Taklesa na talaga ako. Bakit kasi? Hindi ka taklesa nung ikaw ay unbeliever pa at hanggang ngayon, ipagtatanggol mo pa na unawain ka na lang kasi talagang taklesa ka. Mga kapatid, hindi po ganoon ang mindset. Ang sinasabi ng Word of God, maligtas ka. Evil yun eh. Ang pagiging taklesa, ang pagiging wala sa hulog, ang pagre-rebuke o anuman mga kapatid na hindi mabuti, ayaw ng Diyos nga. Ayaw nga ng Panginoon na tayo magpatuloy doon. Kaya nga po ito yung sinasabi ni Apostol Pablo,
pinapaalalahanan tayo mga kapatid na kailangan ma-save tayo from this present evil world. Okay? Number 3 sa ating point, the doctrine of grace produces humility and carefulness. Okay? The doctrine of grace produces humility and carefulness. Kapag pala po tayo ay talagang nakaunawa, nakaintindi po ng grace doctrine, mga kapatid, ang resulta pala nito talaga ay makikita mo agad meron pong pagpapakumbaba at carefulness. Minsan, mapapansin natin parang baligtad yung nangyayari. Ano po? Kung kailan pa natuto ng biyaya, saka pa yumabang. Kung kailan pa natuto mga kapatid ng biyaya, doktrina ng biyaya, dun pa naging hindi careful. Deliverance does not make us proud. Amen? It makes us humble. When we understand that Christ gave Himself for our sins, we stop looking down on the world with arrogance and we start looking with caution. Di ba? Alam nyo, biyaya na magkaroon ka ng pera. Pero kung magkaroon ka ng pera, blessing yun eh. At pag mayroon ka ng pera, pwede kang makakain sa napakamamahaling restaurant. Di ba? Hindi mo tinitignan kung magkano yung nasa kanang bahagi ng menu. Di ba? Tayo mahihirap eh. Ang tinitignan eh, hindi kung ano yung putahe, kung ano yung menu. Ang tinitignan agad, ayaw pang tumingin dito sa left side. Ang tinitignan ay yung price. Ano nga yung pinakamura dito? Tapos titignan. Yung pinakamura, hindi pala masarap. Pag ikaw ay may pera na, ang tinitignan mo kung ano talaga yung gusto mo eh. Saka mo na tignan yung price. Pag tignan mo, okay lang. May pera naman eh. Di ba? Pero, walang masama dyan. Basta hindi lamang po lahat ng meal mo ay ganun. Okay? Anong point ko mga kapatid? Kasi maraming tao ang hindi po nasisiyahan sa ganun. Ha? Bukod sa mamahalin ng restaurant, ang kakainan, gusto pa habang kumakain, may kaunting nakaka-shot ng kaunting alak at meron pang mga girls na sasayaw-sayaw. Bar ang sinatukoy ko. Hindi para yan sa mga Kristiyano. Hindi yan para sa ating mga ligtas, mga kapatid. Pipili tayo ng mai-enjoy natin ang buhay natin sa mundong ito na hindi tayo at the same time na-feed ng lust natin. Amen. So, ibig sabihin, hindi po talaga tayo pwedeng maging malaya pagdating sa bagay na ito. Ang kalayaan lamang ng tunay na Kristiyano ay ang kalayaang ibinigay ni Kristo. At ang kalayaang binigay ni Kristo ay nakakulong tayo. Bagamat tayo pinalaya ni Kristo, sabi ni Paul, we are the prisoners and servants of Christ. Di ba? It's very ironic mga kapatid na, akala ko ba pinalaya ka ni Kristo? Bakit sabi diyan, prisoner ka ni Kristo? Dapat maintindihan natin yung both truth na yun, mga kapatid. We are the prisoner of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin po, mga kapatid, lahat ng ating gagawin, may kalayaan po tayo, free tayo, pero ang ating freedom na ito, mga kapatid, ay nandun lamang po sa loob ng kabanalan at kalooban ng Diyos. Naalala nyo si Shimei? Si Shimei, mga kapatid, sa Old Testament, nagkaroon siya ng malaking kasalanan kay David. Binabato si David lagi noong dinidisrespect niya si David. Nung hindi pa siya king. Mga kapatid. At binabastos niya talaga si David. Okay? King na pala nun si David. Si Solomon ang nagbigay ng execution, yung anak niya.
si Solomon. Pinatawag niya itong si Shimei, mga kapatid, pagkatapos po ay, sabi niya, ibang klase yung ginagawa mo sa tatay ko. Okay, sige, papayagan kitang mabuhay, hindi kita papatayin, pero hindi ka lalabas dito sa boundary na ito. Okay, alam niyo ginawa ni Shimei? Malaya siya. Binigyan siya ng teritoryo ni Solomon. Okay? Pero dahil sa kanyang ari-arian, sino yung ari-arian niya? Tao po yung tinutukoy ko. Yung kanyang servant ay tumakas. Hindi niya matanggap. Hinabol niya. Pinuntahan niya, sinundo niya. Lumambas sa doon sa boundary. Nalaman ni Solomon. Diba? Usapan natin, malaya ka, pero huwag kang lalabas dyan. Yan lang ang boundary mo. Dahil sa iyong tinatangkilik, lumabas ka dyan. Minsan ganun tayo Kaya tayo lumalabas sa kalooban ng Diyos dahil andun ang ating mahal sa labas. Kagaya ni Dimas. Pinorsake si Paul sapagkat minahal niya ang present evil world. Mga kapatid, so ano nangyari kay Shimei? Pinatay siya. Pinugutan siya ng ulo, mga kapatid. Hindi ko alam kung yun nga ba talagang ang execution na ginawa sa kanya o basta pinatay siya. Naalala ko lang po bigla, mga kapatid. Ganun tayo. Tayo po'y pinalaya ni Kristo mula sa kasalanan, pero tayo kinulong niya sa kanyang pagmamahal. At ang kanyang pagmamahal, pag lumabas ka sa kanyang pagmamahal, ikapapahamak natin, mga kapatid. Hindi dahil sa malupit ang Diyos, hindi po. Ang pagmamahal ng Diyos, kapag ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, para kang nakasilong sa napakalaking payong. Si Kristo ang may hawak ng payong at ikaw ay nandoon, hindi ka nababasa ng ulan. Kasapagkat nakasilong ka dun sa payong na malaki. Pero once na ikaw ay lumabas dun sa payong, sa labas ng payong ay napakalakas na ulan. Mababasa ka. Ganun po ang ibig sabihin ng salita ng Diyos ngayong umaga. And I hope na atin pong makita ito. Araw-araw, pinipili natin kung tayo po ba'y sa Panginoon o sa mundong ito. Okay, mga kapatid? Deliverance does not make us proud. Nabasa ko na po kanina, mga kapatid. Okay? Anong sabi ni Apostol Pablo? Dito sa 1 Corinthians 15 verse 10, by the grace of God, I am what I am. Sa biyaya lang ng Diyos, kung ano ako ngayon. Hindi talaga, si Apostol Pablo, hindi talaga siya mapagmalaki. Grace reminds us that we were once part of that system. We were not wiser. We were not better. We were rescued. This understanding produces humility. It also produces carefulness. Ako po, mga kapatid, ay masyadong nalulungkot kapag ka nakikita ko sa social media yung mga Baptist. Ako po'y Baptist, mga kapatid, sa ating denominasyon. Pero nakakalungkot na talagang sobrang proud nila sa pagiging Baptist. To the point na ang yabang na nilang magsalita, mga kapatid. Talagang hindi naman dahil may confidence sila, mga kapatid, na talagang ligtas sila, alam nila ang Bible. Pero dahil doon, halatang-halata Kami lang ang tama, ang Baptist. Mayroong ganun ang content niya puro Baptist Ang Baptist, hindi na si Kristo Denominasyon na, mga kapatid, ang itinataas Kaya may mga kasamahan tayo na suya na naumay na sa pangalang Baptist Bakit kanyo? Naging proud. Mga kapatid, naway tulungan tayo ng Diyos. Hindi tayo dapat maging proud. Tayo po ay blessed. At kapag tayo po ay blessed at nakikita natin biyaya lang talaga ng Diyos, hindi talaga tayo magiging mayabang. Napaka-imposible maging mayabang ng tunay na nakakaintindi ng biyaya, mga kapatid. Kasi ang biyaya, sabi niya, undeserved favor. Undeserved lang. Bakit kinakailangan mong
kinakailangan mong ipagyabang. Ang pagyabang mo, sabi nga they glorified God in me. Ang Diyos ang luluwalhatiin nila sa atin. Sa atin. Hindi tayo ang luluwalhatiin. Minsan, bukang bibig natin, glory to God. But ang katotohanan ay, kitang-kita sa mga postura na mayabang sila. Okay? Mga kapatid, may the Lord help us. Minsan, nagko-correct tayo ng kapwa nating mananampalataya. Pero, hindi natin namamalayan, mga kapatid, ang tinitira lang natin yung specific na bagay na mali, nakikita natin parang mali sa kanila. Sabi nga ng Bible ay, pinupunan mo siya sa maliit na muta niya. Pero, hindi mo makita yung sandamukal na sobrang laking puwing sa iyong mata. Yun po matindi. Ang problema kasi mga kapatid, pag pumupuna tayo ng iba, di natin nakikita ang ating sarili. Saka lang natin nakikita ang ating sarili pag nanalamin tayo At ang ating salamin mga kapatid, ayon sa salita ng Diyos sa James, sa Book of James, ang ating salamin ay ang salita ng Diyos. Hindi natin makikita ang ating sarili kung di tayo titingin sa salita ng Diyos. Mga kapatid, alam niyo bang pakikinig niyo sa akin ngayon, parang nananalamin kayo? Pag nagbabasa kayo ng Bible, nakikinig kayo ng salita ng Diyos sa pangangaral ng isang preacher, nananalamin kayo. Kaya mag-ingat kayo, may mga salaming madaya. May mga salamin mga kapatid na hindi po tama. Meron ngang application sa Bible, sa cellphone ngayon mga kapatid na pag tumingin ka doon, mababago yung mukha mo Minsan may pang prank yun, may pang asar yun. Magsasalamin ka, nakaganyan ka. Magsi-selfie ka, nakaganyan ka, nagsi-selfie, tapos ang mukha mo pangit. Yung nasa likod mo, papangit din bigla. Mga kapatid, ang tanging mapagkakatiwala ang salamin na magsasabi ng totoo sa iyo. Ito pa, kasi nasabi ko kasi yun pumapangit Pamprank kasi yun. Okay? Pero yung isa mga kapatid, lalo na yung mga kwan po natin, yung ating mga filter mga kapatid. Kagaya niyan, lagi yung sinasabi sa atin ng isang kapatid ko dyan sa Panginoon, Pastor, bababaan mo naman yung filter mo kasi sobrang gwapo mo dyan. Mga kapatid. Di ba? Yun ang katotohanan alam niyo po, ang tanging, kasi minsan tayo bilang tao, hindi naman talaga natin gustong pangit tayo sa camera. Right? Yun tayo Kinasabi ko yung realidad. Di ba? Pag may picture, nagpicture ka, sinong unang hinahanap mo? Sinong unang hinahanap mo doon sa kuha ng picture? Yung bang asawa mo? Yung bang anak mo? Yung bang kapitbahay mo? Hindi. Lahat tayo ganon. Siguro, sinong ganon? Sinong aamin na ganon tayo lahat? Pag may kinuhang picture, ang una nating hinahanap yung itsura natin, di ba? Ano kayo? Ang pangit ko naman dyan. Pura-pura. Again. Di ba? Ganyan tayo. Kasi nga po, nasa atin po yung ating pagiging old man. At hindi natin maiwasan minsan yan. Kailangan mga kapatid, kailangan talaga natin ng salamin ng buhay. Yun yung salita ng Diyos. Kaya every time mga kapatid na tayo po ay nagsiselfie gamit ang Word of God, hindi ang cellphone, yun ang pinakamagandang selfie. Pag nag-selfie ka, makita mo talaga kung anong tsura mo. Word of God yun. Okay, mga kapatid, I hope na nakakatulong sa inyo itong sinasabi ko. Very practical ito. Na kinakailangan po, ibabad talaga natin ang ating sarili, mga kapatid, sa salita ng Diyos. Dito po, iuugnay po natin mga kapatid, itong atin pong verse sa Titus 2:11-12. Again, sabi na po ng Titus 2:11-12, For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, look at this, and godly, andyan na naman yung present world, in this present world. Hindi nabanggit yung evil world, sa Galatians 1:4 po yun, pero dito, evil world, pero automatic.
naintindihan natin agad, kailangan nating mabuhay ng godly at umiwas tayo sa i-deny natin ang worldly lust, and we should live soberly, righteously, and godly. Saan? In this world. Bakit? Kasi nga, this world is crooked. This world is evil. Grace is not permission to blend in. It is instruction on how to stand apart from living within. Alam niyo, tinuturo ng grace? Mabuhay tayong kasama ng mundo, pero labas sa sistema o labas sa kasalanan nito. Yun ang tinuturo ng grace. Hindi tinuturo ng grace na makipag-blend tayo o makipag-mix tayo, mga kapatid. When believers forget grace, they either become worldly or self-righteous. Dalawa lang po yan. Marami po mga tao kung hindi sobrang karnal at worldly, sobrang pariseyo naman at sobrang righteous naman ang tingin sa sarili. Kaya nga moderate tayo, mga kapatid. Sa gitna lang tayo. Okay? Pagdating sa katotohanan, mga kapatid, mayroong absolute truth, pero ang tao kasi may iba-ibang take, may iba-iba po kasi ang tao na pananaw. Kaya sikapin natin, baka tayo po ay napaka-liberal na, at sa left side, sa right side naman, sobra namang righteous natin na wala na sa hulog. Okay? Hindi yung discernment. Minsan hindi discernment ang tawag doon ng tama at mali. Ang tawag doon minsan ay pride and pagiging pariseyo. Huh? But when we understand grace, they become humble, vigilant, and spiritual minded. Amen? For our conclusion ngayong umaga, ang sabi po ng ating text, who gave himself for our sins that he might deliver us from this present world. Christ did not only save us from hell. Amen. He saved us from the grip, the mindset, and the direction of this present evil world. Mga kapatid, we must accept the truth. This world system is not our friend. Again, we must accept the truth. This world system is not our friend. We must remember the costs Christ gave himself. We must respond with humility and careful living. Let us not drift back into what he died to deliver us from. Let us walk wisely in days that are evil. Let us live as rescued people. Amen? Grateful, watchful, and separated unto God. Deliverance is not only future glory. It presents freedom purchased by the blood of Christ. Mga kapatid, napakadaming tagubilin na nakita natin ngayong umaga. And I hope na tayo pong lahat, mga kapatid, ay makaunawa po nito. Ang last verse na aking babasahin ay sa 1 John. 1 John chapter 2, verses 15 to 16. Love not the world. 1 John 2, 15 to 16. Love not the world, neither the things that are in the world. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, mga kapatid, and the pride of life is not of the Father, but of the world. Sabi rin po ng James, ang sino mang magkikipagkaibigan sa mundo ay kaaway ng Diyos. Napakadaming mga verses, mga kapatid, nagpapapap sa aking mind tungkol po sa mundong ito, mga kapatid. At tanggapin po natin, okay, mga kapatid, na ang mundong ito'y masama. Kung hindi po natin yan matatanggap, mahirapan tayong maligtas from this evil world. Mga kapatid, I hope naging paalala ito sa buong linggo. Thank you so much, mga kapatid, sa inyo pong pakikinig ng salita ng Diyos. I hope na tunay naging pagpapala po ang atin pong devotion.